Ito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman, White Leo at Yes, Yes Show, Topacio. At alam niyo po, thankful ako sa Panginoon. Unang-una, biniyayaan na naman tayo ng mga bagong kaibigan, bagong kapuso, bagong kapamilya, bagong kapatid. Kita nyo naman kung ganyan po ang blessing na dumarating sa akin. At thankful po tayo dahil may isang tao na namamagitan. Yan po ang Panginoon. At kasama rin po ang Panginoon. Siyempre, yung tao na yun na namamagitan ay talaga naman pong mula noon hanggang ngayon ay very supportive. Okay, alam nyo po ba, no? Ngayon ko lang nalaman na sa airport po pala, nako walang nakakaalam nito pero sana po alam nyo po na kapag may naiwang kayong bagahe, no, tandaan po ninyo pag may naiwang kayong bagahe at hindi ho naidala within the day na kayo po'y dumating kung saan man ho kayo pumunta, alam nyo mga kaibigan, dapat po mangolekta kayo ng 2,000 kada araw, that is 24/7. Lagi nyo pong tatandaan na dapat meron kayong collectible na 2,000 every day, in a day na hindi nyo makuha yung bagahe niyo. If ever, yung bagahe po ninyo, naiwan po ninyo ng isang linggo. Yung isang linggo na yon is 7 days, no? Times 2,000, that is money, di ba? Alam nyo ho, nakakalungkot lang dyan sa airport kung bakit hindi nyo po sinasabi na ganun ho pala ang patakaran. Marami po tayong mga kababayan ang naliligaw. Hindi nyo sinasabi na meron ho palang refundable. Parang ganun no? Refundable na 2,000 pesos in a day kung kayo po ay makakaiwan ng inyong bagahe. At hindi nyo kasalanan yung pagkaiwan ng bagahe dahil ang nagdala po niyan ay yung ating mismong eroplanong sinakyan. So sila po ang responsible to pay you back 2,000 pesos. Akalain nyo, hindi ko naisip yun, no? At syempre, yun po naman ay kagagawan ng mga taong nasa loob. Alam niyo na, marami yung tao talagang mababait, no? Yung mga nasa loob, dati meron tayong mga kung ano-anong pangyayari sa ating bansa. Ukol dyan sa tanimbala, lahat na lang tinanim na sa maleta natin, di ba? At yan po ay naranasan nating lahat. Marami po tayong mga loopholes, mga problema na maaari hong ayusin yan ng mga taong bisita ko mamaya. Alam niyo, pag matatalino yung mga bisita, marami tayong makukuhang aral, marami tayong makukuhang proyekto. Imbis na magkaroon tayo ng mga negative na output, imbes na makaisip tayo ng pangit, di ba? Eto na ho, ito yung pagkakataon nating makakaalam tayo ng napakaraming good news mula sa kanila. At syempre, mamaya po, alam nyo na medyo sisikapin na ho nating alamin yung kanilang mga topic ho mamaya. At ito nga po, isa hong medyo bata, at isang batang-bata. Ganyan yung bisita natin, diba? Sabi nga, age doesn't matter, pero anong kaalaman meron sila, it matters, no? At yan po yung malaking tulong para sa ating kababayan, lalong-lalo na yung mga friendship natin na nakakalimot. Nako, kayo po ba'y nakapagpasalamat na? Alam nyo, dapat yung araw-araw na pagising natin sa umaga, ay tayo po'y nagpapasalamat. Yan. Nakapagpasalamat po ba kayo sa Panginoon na kayo po'y nagising pa? Kadalasan, marami ho tayong mga reklamo. Yan pong mga reklamo na yan ay atin pong naririnig, hindi lang po sa mga kapitbahay. Kanina, thank you nga pala Canida, Siringan. Nako, nagpaalam yung neighbor ko na siya po'y paalis na papuntang Canada. Wow, swerte naman, di ba? Papunta kayong Canada at biglaan, no? Kasi ito po yung mga kapatid natin na talaga namang thankful tayo. Binibiyayaan talaga ng swerte. Mantakin nyo yung kanilang bahay na maaaring kung titingnan po natin ay isang maliit na kahon lang, no? Pero syempre, kung pupunta na siya ng Canada, that is something. May mga pangarap yung kanilang mga anak na ngayon po ay matutupad na, di ba? Alam niyo naman, parang si William Maglente lang yan, kung mangarap.
parang ako din. Di ba? Ganun no talaga tayo. Ang pangangarap po, hindi po masama yan. Mamaya ho, sisikapin po natin itong mga guests natin. Gigisain natin sila dahil alam niyo ho, pag ginisa natin yung mga tao, ito po yung mga taong makapagbibigay sa atin ng tamang impormasyon. Dahil dito po, kailangan po natin tamang balita, tamang impormasyon, at hindi lang po yan. Sabi nga ho ni Kabik, yung ating mga friendship sa iba't ibang panig ng mundo, kailangan may tamang isip din tayo, di ba? Yung tamang isip po ay nakukuha sa tamang pagtatanong at tamang serbisyo publiko. Yan, puro tama tatamaan talaga tayo niyan. At hindi lang po yan, alam nga si Atty. Topacio, yung ating partner, darating po yan anytime, any day, ganun ho yan. Talaga, lagi akong sinusurpresa. Pero kung siya po makakapagsikap na makarating kasi malayo ang paggagalingan po niya. At saka congratulations nga ho pala sa Borracho Film dahil sila po ang producer ng pelikula na Gringo Honasan Story. Yan, yahoy, di ba? At tayo po ay mapapasama dyan, pero secret lang muna kung anong role ko dyan. Kailangan isikreto natin. Alam nyo, wala talagang pinalalampas yung ating producer kasi nga ho, siya po ay, alam nyo naman, gusto niya lahat mapasama. Pamilya talaga, no? At hindi lang po yan, alam nyo naman si Senator Gringo Honasan, marami yung mga istorya kasi sa kanya na kung tutuusin, maraming mali na lumabas sa balita. Sabi nga po kaya nga ho gagawin tong pelikulang to para itama ang balita. Kasi ho, hindi yung maiiwasan talaga pag may kontrabida, may bida, di ba? At kung ang isang tao ay hindi ka-type, lahat ng maling balita ibibigay nila. At ang nangyayari po sa media, kami ho, kawawa kami, napagbibintangan kami, kaming mga taga-media, yan, napagbibintangan po kami na sabi nga po kagaya ni Sir Nonoy Triviana, si Celia Montano, si Thea Abayon, di ba? Si Benigno Langkay, di ba? Imported lahat yung mga name nila. At etong grupo ng Reforma 103 o 105 People's Organization ng Tondo, Manila. Naalala ko yung Tondo Napakagandang lugar yan para sa akin. Anyway, mamaya kukwento natin yan tungkol dyan sa Tondo, no? Bago tayo mag-time check mamaya. Okay, at of course, tayo naman po ay nagpapasalamat din. Bakit kamo natin nasabi? Yung pong istorya ni Senator Gringo Honasan, ayon sa kanya, ay maraming mga hindi tama na nangyari na kwento. Yan. Alam nyo, ang kwento ho kasi talagang nadadagdagan o kaya nababawasan. Lalo na kapag ang isang tao galit sa'yo, ay pwede niyang dagdagan yung kwento na mapasama ka, di ba? At kung ang tao naman ay gustong-gusto ka, minsan exaggerated di ba? Dahil sa sobrang pagmamahal sa'yo, masyado kang ina-uplift, no? Yun yung mga bagay-bagay na dapat po nating ipanalangin sa Panginoon. Alam nyo po, ang tao po, maiksi ang buhay. Ang tao po, kaunti lang. Alam nyo, isang pitik lang sa atin, wala na lahat, di ba? Ang pera ay pwedeng mawala, pero ang buhay natin, pangalagaan natin. Yan po ang laging pinapaalala po natin sa ating mga kapatid. Salamat po sa mga friendship natin na patuloy na nagbibigay sa atin ng inputs, di ba? Tayo po'y nagpapasalamat dahil nga po may bisita tayo. Gusto ko na rin batiin tong mga tao na to. Si Chairman, CEO Francis Yuseco. Hi, Chairman. Hopefully by next week kayo naman ang bisita natin. Yan, sabi niya, tatawag daw siya sa akin. Later on, magkakausap po tayo. Hello din kay Cesar Umali. Hi, Sir Sar. Ayan. Hello po sa inyo. At happy birthday din kay Ate Nora Gamolo. Yan, isang kamedya natin na madala sa DOST. Mga mabuhay kayo lahat dyan. At syempre, wag natin kalimutan si Maring Hilda Ong. Ayan, Mare, namimiss kita kahit hindi mo ako namimiss. Ayan, kumari natin yan. Napakabait niyan. Anyway, salamat po. At hello din kay Darren. Ayan, Darren. Kay Abdehak Belja. Alam nyo maraming mga friendship na pag marami na palang masyado tayo sa Facebook, halos hindi ko nakilala yung mga iba, no, na nagulat na lang ako, kaibigan ko pala sila. Katirso Peralta, salamat po sa paalala, salamat po sa inyo. At kay Alona, thanks so much, Miss Alona Basa ng Manila Broadcasting Service. Yan, hello, Shermalyn, thank you. Kay Tita Lolit, Attorney Lolita Abela, my best friend. Yan, bakit?
She is 99 years old. By next year, 100 years old na siya. At magugulat kayo, guys. Siya po'y nakakalakad pa. Matindi pa magkwento. Marami siyang kwento na matagal na talaga. Imagine nyo ang kwento niya hindi nagbabago. So, ibig sabihin maganda yung memory niya, di ba? Sharp ang memory. Sana tayo din, William? Sharp ang memory. Hindi talaga nagbabago. At sabi nga po nila, ituloy natin ang magagandang balita. Yes. Salamat din sa producer ng Milan, Italy. From Milan, Italy. Salamat sa mga friendship natin. Of course, yan ang inaasahan nating magbabalikan sa ating poder. Yan, mga kaibigan natin. At hello kay Sister Baby Go, another producer na talagang napakaraming magagandang pelikula na nagawa. At yan po, ang tabayanan po natin. Hello din kay Miss Ann Venancio. Of course, Sir Joey Venancio. Mabuhay kayo lahat. Okay. Sabi nga po ni Patrick Ong De Bautista. Yan ba? Ay, Juby, tanggapin mo naman ako. Nag-send ako ng request sa'yo. Ay, salamat po. Naku, grabe. Paano ba to? Alam niyo ho, 5,000 lang ho yung Facebook, di ba? 5,000 lang po. Pero marami akong page. Hindi ko nga alam kung paano ko pagdidikit-dikitin itong mga page natin dahil sobrang dami. Pag nakalimot kasi ako, panibago. Nakalimot uli, panibago. Yun yung mga Facebook account na pag nakalimutan na natin, kailangan gumawa tayo ng bago kasi naghahanap sila. Hello din kay Tita Heli Morte. Ayan, Arcangel, salamat po. Hello din kay Attorney Cres Pedrosa. Maraming salamat sa inyo guys, lalong-lalo na sa dating Human Rights Commissioner, ayan, Attorney Eli Malyari. Nako, kailangan magpalakas. Yan. Hello din kay Doc MJ Evangelista. Salamat po, Doc MJ. Of course, kay Boss Evangelista, Boss MB Evangelista. Hayaan nyo, magkikita-kita rin tayo. Hello din kay Sir Dennis Garcia Arce. Hello, Kuya Dennis. Thank you so much sa sa good news. At of course, umaasa tayo na mas maraming mga bagong artista. Meron ako ire-refer sa yung artista Nandito si Sir Nanding at saka si Sir Ken. Yan, pwedeng artista yung mga yan. Kaya pag kailangan nyo pa, sabihin nyo lang sa akin. Sa ngalan ni William. Okay, hello din kay Marben. Thank you so much. Ayan, happy birthday, Ate Nora. Binati na kita kanina. Kay Sir Eric Baldecantos. Ayan. Ito yung mga friendship natin na patuloy na nagbibigay ng impormasyon sa atin. Kay Love Yulores, yan, Love, salamat po. Kay Miss Maruha de Asis, ang bossing, yan, bossing ng Margo TV, salamat po. Susan Amoroso, Edwin Corpus, thank you. Willie Rica Blanca, parang familiar itong mga to. Yes, Willie Rica Blanca, parang dati kitang kasama. Ano to? Nationwide Legal Advocate Officer of Pilar C. Ayan, Chief Monitoring Officer of Civilian Intelligence Network. Naku puro mga intelligence pala kayo. Okay, at hindi lang po yan. Yan. Hello din kay Boss Edgar. Day, Boss, salamat po. At kay Sir McNeil Rante. Yan po yung mga ilang mga sandigan natin. Lalong-lalo na Sir Dennis Antenor. Salamat po. At kay Sir Drew Nasino. Okay, sa mga pagkakataong ito mga kaibigan, tayo po'y umaasa sa mga mabubuting balita. Kaya nga sinasabi ko, ini-excite ko na kayo kasi unang-una, pag nakatanggap po tayo na mabubuting balita, pwede natin gayahin yan. Yung mga mabubuting balita, nakapupulutan natin ng aral, walang masamang gumaya. Sabi nga po, kung ikaw ay mabuting tao, wag na wag kang gagawa ng kasamaan. Pero kung ikaw ay masamang tao, at gusto mong maging mabuti, that's good enough. Ang importante mga kaibigan, tayo po ay nagsisisi sa ating mga pagkakamali. Nagsisisi tayo sa anong mga nagawa nating mali na gusto nating itama. Ang Panginoon ho kasi, hindi ho yan tumatanggap ng, sabi nga hindi ako tatanggap ng masasamang tao na, na hindi pwedeng patawarin. Ano ba to? Sabi nga nila, kailangan, kapag masamang tao, bigyan natin ng pagkakataong maging tama. Yun pala yun. Okay. Pag ang tao daw ay mabuti, yan, stick tayo dyan. At wag na tayong magkamali. Wag na tayong gumawa ng mali. Yan. Yan ang sabi nila. Okay. Sabi naman po ni, eto si Elma Muros, pagbati ang pinapaabot niya. Okay. At nandyan din, ito,
Si Grace Morpe, hello po sa ating mga grupo sa National Press Club. Mabuhay po kayong lahat. Yeah, nadalaw ko na kayo last Friday. Pero ang lungkot, no? Dapat ibalik yan. Ibalik ang entertainment section. Yan. Ibalik nyo yan. Alam nyo naman tayo kailangan alam nyo, minsan pag naging media, nakaka-stress, hindi ho talaga, tao lang tayo, di ba? Nalulungkot, na-stress din tayo, nagkakaroon tayo ng depression, at alam ko, yung mga ibang taga-media, ganun din po ang problema nila. Pero, sabi nga po, eto na, all through, yung guest natin, makakasama natin sa susunod na section, hanggang katapusan na. Walang alisan, sabi nga po. Okay, at hindi lang po yan, meron silang mga inano rito Meron silang mga proyekto na naisa natin banggitin. Alam nyo, yung kanilang research po ay, sabi nga po, ang areas of focus nila ay environment, community, economic development, basic education and literacy, maternal and child health, water, sanitation, hygiene, disease prevention and treatment, peace building and conflict prevention. Alam nyo, mahal na Pangulo, total malapit na ang SONA ninyo. Etong dalawang guest namin, pakinggan nyo siya. Kasi alam nyo, ang ating presidente ng Pilipinas ay laging nanonood dito sa programang DWIZ at Aliw Channel 23. Ito po ang maganda nating kaagapay. Dapat meron tayong magagaling na mga supporter, mga advisor na hindi basta-basta nagsasalita. They are the one who walk the talk. Importante ito mga kaibigan dahil marami tayo, alam niyo naman sa gobyerno paulit-ulit silang nananalo, paulit-ulit ang kanilang pangako at ang iba sa kanila, hindi naman lahat, paulit-ulit na ang problema andun pa rin. Kahapon, tayo po'y dumalo sa isang pagtitipon, pero hindi lang natin na gusto, napakahaba. Pero nga, umaten ako ng presko ng 1:00 hanggang 5:00, di pa tapos. Wala pang katapusan. Ito pong mga ganitong klaseng presko, hindi na to presko parang seminar. Okay, anyway, sana po ay magkaroon tayo ng mga ilang, ito yung importante, good shot yan, di ba? So, mga kaibigan, bago tayo time check, siyempre, gusto ko rin pasalamatan ang ilang mga friendship natin. Kanina, meron tayong nakausap. Yan, yung grupo na Orthopedic Hospital kung saan sila po nagbigay ng advice sa aking mother. Salamat po, my mom is 84 years old. Pero hirap na po siyang tumayo, hirap na po siyang lumakad, so wala na po. Talagang kailangan kargahin siya. Ang problema ko lang, hindi ko kayang kargahin ng mami ko. Bakit ganda na Hindi naman mataba. Payat naman po. Bakit ang bigat? Saan nanggagaling yung bigat niya? Yun. So, sabi naman sa akin ng isang doktor, ay, naku, Miss Juby, huwag kang magbubuhat ng bigat. Alam mo, pag ikaw ang nabalian, naku, mas lalo kang mahihirapan. So, yun po yung mga bagay-bagay na dapat nating isa-isip. At sabi naman ni Dr. Peter Dator, Doktora Ami Paz Dator, ayan yung mga doktor ko online, by phone, at face-to-face. Ganyan ako magpa-doktor. Thankful sa inyo, Doc. At dahil sa inyo, ay naging mabilis po ang pagaling ko. Alam nyo, mga kaibigan, isang linggo rin po tayong nagkasakit. At isa lang po ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, ang pagkakaroon ko ng partner na kagaya po ni Attorney Ferdy Topacio, na kahit wala po ako on air, siya po'y ginampanan niyang mag-isa yung pagbo-broadcast, hindi po niya ako nilalaglag. Hindi po niya ako iniwan. Kaya salamat po, Attorney Topacio. And to your family, talagang very thankful ako sa pagkakaroon ng ganitong pamilya na hindi ako pinabayaan. Kahit moral support, talaga binigyan ako ng pansin. Salamat po sa inyo. Tsaka Sir Bong, salamat sa iyo. Yan, Sir Joey. Tsaka syempre yung mga staff, yung mga lawyer na nandiyan po sa inyo. Salamat po. Bihira tayo makatagpo ng mga ganyang klaseng kaibigan. At dahil nga po, may bago na naman akong kaibigan, next in line. Tsaka meron tayong mga dyan, Nihongo Dekiru. Kaya nakakatuwa. Kapag tayo nagkaroon ng mga hindi man natin naging kaibigan sa Japan, pero sila po'y marunong maghapon. Yan. At saka may kasama rin tayong taga-media. Mantakan nyo hindi to iba. Ibang klase na to. Kasi I was expecting only 2 friends na makikilala ngayon. But this time, ang makikilala ko po ay ilan sila? 6, 7, 8, 9, parang 10 na rin. Dahil alam niyo ang maging bahagi ng ganitong klaseng pamilya na merong ganito,
at merong ganito, yan ho ang ating pinasasalamatan. Kaya Atty. Topacio, kahapon, binanggit ko naman sa iyo kung sino ang mga bisita natin ngayon. At ngayon po ay buong pagmamalaki nating ibinabahagi sa lahat ng mga friendship natin. At syempre, time check muna tayo para sa ilang paalala ng ating mahal na himpilan dito sa DWIZ Aliw Channel 23. Of course, right here at Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan po ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. Ang oras, alas 11:24 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, Topacio. Siyempre, sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. Ayan, nakita nyo masyadong excited At hindi lang po yan mga kaibigan, tayo po nagpapasalamat. Unang-una, tunay na no man is an island, hindi talaga pwedeng walang katuwang na magbibigay ng suporta. At hindi natin kakayanin o itinakda nga ng banal na kasulatan ang isang responsibilidad bilang our brothers keepers. Marami tayo niyan. Sa dami ng mga problema kailangan mabigyan ng pansin at solusyon sa ating lipunan, mabuti na lamang at may mga mabubuting individual at mga organisasyon na tumutulong at umaagapay sa ating mga mamamayan na sadlak sa kahirapan at sa mga vulnerableng sektor. Yan. At sabi nga po, 2 sa libo-libong mga organisasyon na mayroon sa Pilipinas ay kasama natin ang ating programa ngayon umaga. Ito, sila ay si Mr. Fernando Nanding Parcon, Presidente, Rotary Club of Makati Metro ng District 3830. At syempre, member din ng 12 Pares Multi-Style System. At sa aking kanan naman ay isang gwapong-gwapo. Yan. Si Mr. Ken Zedric Montano. Yan. At siya po ay Rotary Club of Aroma. AROMA, District 3830. At syempre, active and responsible in outreach, mentoring, and ailment, Barangay 105, Tondo, Manila. Wow, Batang Maynila. Yan. Siyempre, magandang umaga po sa inyo, Mr. Nanding Pascon, at ganun din sa iyo, Cedric, siyempre. At batiin nyo muna yung inyong yung ating nakikinig at nanonood, siyempre, sa ating programa. Yes, yes, yo, Topacio. Kayo muna, sir. Sir Nanding. Isang magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa programa nito, DWIC. Hindi ka naman nalulungkot, Sir Nanding. Ma'am Juvie, sa pagpaunlak upang ipahayag ang kabutihan ng Rotary. Rotary, saka international. At binabati ko po yung lahat ng mga nanonood sa programang ito. Yes, 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 Youth Topacio at kay Miss Ma'am Juvie de Guzman. So, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sabi nga kanina ni Ma'am Juvie na always give thanks to the Lord. He is good and His love endures forever. Kaya lagi tayong pasalamat sa Panginoon. Yes, oo. Siyempre, kailangan masaya rin tayo. Sir Nandi, parang nalulungkot yung boses. Pero hindi naman no? Hindi. Nakangiti naman siya. O, di ba? At siyempre, ikaw naman, Sir Ken. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ken Cedric Montano from the Rotary Club of Aroma. At maraming salamat po, Ma'am Juvie, sa pag-imbita po dito sa DWIC. Napagbigyan po po. Ikaw bawal mahiyain dito. Ayan. Okay, at syempre magandang umaga rin sa inyo. Okay, para sa kalaman ho ng ating mga tagapakinig sa DWIC, mga kaibigan, at sa mga sumusubaybay sa atin sa Aliw Channel 23, ay maging sa ating live streaming YouTube channel at sa Facebook nitong nakaraan, dapat ho nung last week ko pa sila guest, kaya lang po, yun nga po, biglaan ho yung pagkakasakit natin, hindi ko napigilan talaga. Pero excited ho ako last week pa ho, isang linggo tayong nagpahinga, pero salamat pa rin ho sa Panginoon. Alam nyo ho, talagang thankful tayo dahil ang mahal na Panginoon ay hindi tayo pinabayaan. Agad-agad tayong pinagaling dahil nga po sa mga taong nasa paligid natin. And anyway, nagsimula po nung July 1, 2024, nagsimula ang Rotary Year na magtatapos naman ito
July 30? June 30, 2025. Matagal pa, ha? Yes. Mahaba pa. At may iba kasing kalendaryong sinusunod ang mga Rotarians. Ipaliwanag po siguro natin, no, Mr. Nanding, yung tungkol po sa bakit iba ang fiscal year ng mga Rotarians kumpara sa sinusunod ng karaniwang kalendaryo. Yan. So yung sinusunod ng Rotary International, every July 1 is a new year. New year start of the project of the current or present president until the following year. Ayun. So 1 year sa pero yung start niya yun is July 1, yun ang pinakaano niya, New Year. Okay. So Ken, ganun din yung sasabi mo? Yes po. Ayun, copy-paste. Ayun, joke lang ha. Okay, at sabi nga po, ito pa, no? Noong June 30 kasi, 2024, ay sinimulan ng Rotary Club of Makati Metro at ng Rotaract Club. Ayun, sa iyo yun, Ken, no? Ang aroma, ang Rotary Year sa pamamagitan ng pagdaraos ng National Children's Day. Yan, paborito ko yan. Sa Barangay 105, Tondo, Manila. Ibahagi naman ninyo sa amin yung naging highlights ng napakahalagang okasyon na itong isinagawa sa Tondo. Pakidiscuss lang po, Sir Ken. Sa ginanap po namin yung National Children's Day sa Tondo, Manila. Okay. With the presence of our Governor Presi Yulo, with the President of Ayala Amity of Ma'am Sullivan, then with the presence of the Navies and the Air Force. So, meron po silang may hygiene talk po yung mga Navies and Navy po na nakakatulong po sa mga bata. Then, may mga communal lunch po kami and mga provision of gift packs po. Meron din po kami Arnis. Yes po, inarnis Demonstration. po. Yes po. Marunong ka talagang ganun? Hindi po, si Sir Parkon po yung Okay. Ayos to, no? Isipin nyo, ang dami nyong ginawa for just that day, no? Yes po. Okay. Ang Rotary Year ay tradisyonal na sinimulan sa pagsasagawa ng National Children's Day. Ibig sabihin, no, Sir Nanding, anong araw na yon ay sabay-sabay na may aktibidad para sa mga bata and Rotary International sa Pilipinas at sa buong mundo. Di ba? Yes, alam mo, feeling ko napakayaman ninyo eh. Buong mundo. Okay. Taong 1905, nagsimula ang Rotary International at 119 years na ang nakalilipas sa Chicago, United States. Paano naman ito nagsimula sa Pilipinas, Sir Nanding? Nag-start ito sa Pilipinas noong 1919 po. 1919, yes, oo. 1919. So, ito yung Rotary, no, ibig sabihin yun, yung rotation of yung rotation. So, yung one of the objectives of Rotary kasi to help mga least fortunate people, lalo na yung mga sa far-flung area, yung mga nangailangan. So, kasi sabi nga, you are blessed to bless others, di ba? Opo. So, kaya ang nakikita ng mga itong namumuno ito ng Rotary noon, na magbigay tulong sa mga nangailangan, lalo na sa mga bata, especially sa mga bata at mga yung mga nangangailangan. Yun ang sa mga health, and then sa mga foods or ano pa man na especially sa mga emergency situation po. O yun. At syempre, yung sa pagpapatuloy po ng ilang mga impormasyon, alam nyo naman, ay mamaya sasagutin mo to ha, Sir Ken ha. Sino-sino ba ang pwedeng maging officer o member ng Rotary Club? Halimbawa, sa Rotary Club of Makati Metro, kayo pala, Sir Nanding, no? At meron kasing notion na para sa mga may pera lamang ang pagiging Rotarians. Yun din yung pagkakaalam ko that time, no? Ano naman ang relasyon ng Rotary Club of Makati Metro sa Rotaract Club of Aroma? Yan po ay sasagutin ninyo, ha? Matapos ang ating time check, syempre ilang paalala muna ang ibibigay natin sa inyong lahat, mga kaibigan, mula sa ating himpilan dito sa programang Yes, Yes Yo, Topacio. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ang oras, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy!
Yes, Yes Show Topacio. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. Narito po si inyong lingkod, Juby de Guzman. Excited ho ako kasi alam nyo ho, napakaswerte ho natin na meron ho tayong mga kaagapay na ito po ay magiging ano ho natin to ha. Magiging, malay nyo, once a month magkaroon tayo ng special event mula sa kanila. Yan, makakasama natin yan. Siyempre, sa ngalan pa rin yan ni Willian. Ayan yung aking, yung aking, sabi nga po, advisor. Okay. At siyempre, babalikan si Mr. Fernando Nanding Parcon ng, of course, ng Makati Metro. Ayan yung Rotary Club, ang presidente. At si Mr. Ken Cedric Montano, presidente ng Rotary Club of Aroma. Okay, sir, bumati muna kayo ng inyong mga friendship. Sige. Muli, binabati ko po yung aming District Governor, District Governor Precious Irresistible Preciolo at lahat ng Rotary Club ng District 3 Echero at lahat ng Rotary sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Magandang umaga po. Ayan, pag kailangan nyo ng mga beneficiary, marami ho tayong kilala na mga grupo na nangangailangan talaga ng tulong ng Rotary Club. At syempre, mababatiin po kayo, Sir Ken? Siyempre po. Sige po. Binabati ko po yung aming District Governor si Presi Yulo. Then, mga Rotaract din po na clubs na aming classmate din po. Era sa inyo. Okay. Balik tayo sa tanong natin kanina, Sir Nanding, no? Sino-sino ba ang pwedeng maging officer o member ng Rotary Club? Kasi kagaya ho ng Makati Metro, meron kasing, ako notion ko rin noon yun na kung may pera ka lang, pwede ka tumakbo. Pag wala, sorry ka. Ayan, sige, paliwanag niyo po. So yun nga, para sa akin kasi noon, yung naisip ko, yung mga member ng Rotary, ay may mga kakayanan sa buhay kasi Noon, naisip ko. Oo. Ngayon? Ngayon, kailangan talaga pala ng Rotary dito, yung may puso. Yun. Kasi nga, service above self. Ibig sabihin, kahit Hindi lang pera. hindi lang pera, yung talagang kung anong mayroon ka na pwede mong ibigay, itulong sa kapwa mo. So, pwede mong to the extent na maitulong mo sa mga nangangailangan. Kasi, sabi nga, yung nabanggit ko kanina, pag na-bless tayo, i-bless din natin yung iba para lalo tayong ma-bless. Share the blessings. So, ngayon, yung mga member ngayon na pwede maging member ng officer ng Rotary Club, yung mga nasa middle class, pwede na rin. Yung Pwede na rin. Businessman and professional. Pero, pag mga professional at may hanap buhay ka at mayroon kang pambayad sa monthly annual dues mo kasi yun ang mga pinutulong sa mga tao. Ayun. So, pwede na. Ayan. Okay, so naintindihan na ho ninyo. May karapatan pala lahat naman. Okay, tanong naman natin si Rotaract, no? Ano ba ang relasyon ng Rotary Club of Makati Metro sa Rotaract? So, ang relasyon lang po namin ay training po kami ng aming Rotary Club na Makati Metro na upang mahasa po ang aming mga leadership skills and professional skills po na magagamit po namin in the long term po. Ba, galing. Pero Sir Kentas, base sa research, mayroong mahalagang 7 areas of focus. Saan ka ba rito? Ang Rotary at Rotaract, no? Ipinaliwanag siguro sa atin nito ni Sir Nanding at Ken. Okay, tungkol sa environment, ano mga ginagawa niyo dyan? So, sa environment po ay gumagawa po kami ng mga projects po na nakalaan po sa mga environment po namin. Okay. Since yung Tondo po ay may marami pong marumi, mga basura po. Magagawan po namin ng paraan yun na maiwasan po yung mga magagawang sakuna po nun. Ayun ba? Galing At syempre, yung community economic development naman. Anong ginagawa dyan? So, magbibigay po kami ng mga parang job opportunities po sa lahat po ng edad na pwede pong mabigay sa kanila. Okay, yung matitira, bigay natin Sir Nanding. Yung basic education and literacy, anong ginagawa ninyo dyan? So, magbibigay po kami ng mga aral sa mga kabataan o kaya sa mga adult po na upang maiwasan po yung adult illiteracy po na magkakaroon ng problema po sa komunidad. Kaya kailangan po natin sila maturuan. Ayan, ba? Hindi lang artista, matalino talaga. Okay, ikaw naman Sir Nanding, yung maternal and child health, paano ho yun ito ginagawa? Ito yung ginagawa, ito kasi ang pinaka-focus ngayon ng aming district governor. Yung yun talaga? Talaga, so sa mga pregnant woman, yung
1,000 days, yung mula sa pagbuntis hanggang sa pag-ano ng bata makalabas. So, Oo. ito yung mga, nagkakaroon kami ng mga, like for example, ito sa July, Ito na, gagawin nyo na. na-move sa August 3, yung August 3 na. bida ang buntis. So, mayroon kaming, Bida ang buntis. yung HPV screening at mga breast cancer, and then para malaman kung anong may health ng mga buntis para mabigyan sila kung anong pwedeng maitulong maibigay sa kanila para sa kanilang kalusugan ng mga bata. Alam nyo, ang galing nila kasi meron pa silang water, sanitation, hygiene, yung wash, disease prevention and treatment, alam na natin yan, peace building and conflict prevention. Siguro yung iba rito na hindi natin tatalakay natin sa susunod na guesting nila. Lalong-lalo kung nandito si Atty. Topacio. Para sa Rotary Year 2024-2025, ano ang mga programa at proyektong ihahain at aasahan mula sa Rotary Club? Ito po ibibigyan natin ng pansin sa susunod nating pagkikita. Yan. At syempre mga kaibigan, alam niyo na ang bilis ng oras ngayon. Pero alam niyo po, maraming salamat sa inyong pagbibigay sa amin ng oras. Lalong-lalo na, Sir Nanding, ikaw po, parting words niyo po para dun sa ating mga taga-subaybay. Message lang po dun sa ating mga taga-subaybay, yung sa programa nito, patuloy niyo yung subaybayan kasi marami sila itong mga pinapalabas dito na maka-extend ng mga tulong lalo na sa mga ating mga mamayang Pilipino. So sa Rotary po, ayun nga ang sa Rotary, yung programa ng Rotary ay tumutulong sa mga ating mga ngailangan sa ating mga kababayan na hindi nakikita ng ating gobyerno. So ito ay malaking tulong sa ating mga mamayan lalo na sa mga sambayan ng Pilipino sa ating bansa. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po Sir Nanding and Sir Ken. Maraming salamat sa inyo. Naku talaga naman. Alam niyo mga kaibigan, ito po isang pasasalamat na rin pinapaabot natin sa ating buong produksyon na kung saan sila po ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng maayos na panayam ngayong araw na ito. At syempre, pasasalamat natin yung ating mga on-duties. Salamat po kay Sir Drew Nasino, Tech Engineer natin si Winer Contehino, Jenny Lindrico Hermoso, Ken Sales sa ating Tech Engineer syempre, at yung Broadcast IT natin, si JV Dominguez, teleprompter natin, Neil Joy Abelia, writers natin, si Jen Patrolia, at syempre, andyan din po si Riz Calata, Laika Cuevas, at ang ating CAs, Yasmin Pagtalyon, at Eloisa Bolinaw. At syempre, antabayanan nyo mga kaibigan ang magandang programa, ang Balitang Bayan with Boss Drew Nasino. Muli po sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, maraming salamat sa ating mga panauhin at kanilang mga kasama ngayong araw na ito. Ako po si Juvie de Guzman. Maraming salamat po sa Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio. Yes Yes Show. Bye! We love you all, guys. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!